nating i-discuss mga boss na isa sa mga importanteng command dito sa AutoCAD ay itong pagsukat ng haba ng arc na ito, no? Yung iba kasi mga boss hindi nila alam kung paano lagyan ng sukat itong arc na ito, no? So para malagyan ng sukat yan mga boss, meron tayong tinatawag na arc length command dito sa AutoCAD. So click lang natin ito mga boss and then select lang natin itong arc na ito. Kung napapansin nyo mga boss, nagkaroon na ng sukat itong arc natin, no? Since nilagay ko sa unit natin dito sa AutoCAD ay ang meters, so ito ay lumalabas na 16.02 meters siya, no? Ang susunod na i-discuss natin mga boss, itong paglagay ng angle, no, dito sa mga line na ito, no? So para mailagay yan, meron tayo dito itong tinatawag na angular. So ito yung angular dimensioning. So click lang natin. Pag na-click natin yan, ise-select lang natin yung dalawang line para makuha yung angle nitong naka-slant na line na ito, no? So click lang natin, lumalabas na 21 degrees yung angle nito, no? Ang susunod na ida-dimension natin itong naka-slant na line na ito. So para ma-dimension ito, meron tayong tinatawag na ito yon, align dimension, no? So just click align and then click yung both end, no, ng line na ito and then galawin natin yung mouse and then click. So ito na yung mga boss, no, meron tayong sukat na 26.12 meters, no? So ayan yung aligned dimensioning. So para naman ma-dimension itong rectangle na ito horizontally and vertically, so meron tayo dito na tinatawag na linear, no? So click natin yung linear and then click natin yung both end ng side ng rectangle na ito, then click and then click. So ayan, no? So para ma-dimension itong kabilang side, itong vertical side na ito, so click lang natin itong linear dimensioning, then click end to end. And then galawin natin yung mouse, lumalabas siya na 12.65 meters siya, no? So ayan yung linear, arc, and angular dimensioning. Kaya lang mga boss, meron pang isang importanteng dimension command, no, dito sa AutoCAD na madalas kong gamitin, no? Hindi na kailangan mag-align dimensioning tayo rito, mag-horizontal or linear dimensioning, mapa-horizontal, vertical man yan. Meron tayo rito mga boss, no, nilagay siya sa icons, itong ribbon na ito. Ito yon, no? So kung gusto nyong mas mabilis makapag-dimension, meron tayong tinatawag na dimension. Ito, pindutin lang natin ito, no? So hindi na tayo kailangan mag-align dimensioning dahil pag kinlik natin ito and then click natin itong side na ito, click, ito na siya mga boss, oh. Ito na yan. Ang kagandahan nitong dimension na ito, no? Pwede na siya sa horizontal, click lang yung both end, ito yan, and then pwede rin siya sa vertical, no? So click lang ito and then click ito na rin yan, no? Kaya kung gusto nyong mabilis, horizontal, vertical, naka-slant man yan, ito na yung gamitin nyo mga boss, no? Pag-usapan naman natin itong isa sa pinaka-importanting topic dito sa AutoCAD, itong pag-compute mga boss ng area at saka ng volume. Bakit kailangan mga boss yung pag-compute ng area at saka volume na dapat nating malaman dito sa AutoCAD? Kasi mga boss, minsan nangyayari, nag-estimate tayo ng area para ma-compute natin kung ilang tiles ang gagamitin dito sa plano. Samantalang sa pag-compute naman ng volume, minsan dapat nating malaman yung volume ng konkreto na gagamitin dito sa plano natin. Ayan yung ilan sa importanteng dapat nating malaman mga boss, kaya tayo nagko-compute ng area at saka volume, no? Kaya lang mga boss, bago natin umpisahan yung topic natin yan, no? Kung bago pa lang po pala kayo, no, sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na natin yung computation natin mga boss, no? Unahin natin sa pag-compute muna ng area dito sa AutoCAD. Ang pag-compute mga boss, pwede nating i-type yung area
O kaya pwede nating pindutin mga boss yung home and then pindutin natin itong measure, no? Ayan. And then kukunin natin mga boss itong area. Ito, no? So click natin yung area. Halimbawa mga boss, kunin natin yung area ng rectangle na ito, no? O click lang natin yung mga corner niya, 1, 2, 3, 4. Saka natin i-enter mga boss, no? Pag in-enter natin, mapapansin yung mga boss ito. So makikita natin yung area. Ito yon, 51.63 square meter, no? Sa totoo lang, hindi lang area kino-compute ng AutoCAD mga boss, pati itong perimeter, 31.10 meters. So ibig sabihin, itong haba nito, yun ang apat na side na yan is 31.10 meters, no? Ito namang area ito ay 51.63 square meters, no? Ngayon kung susubukan naman natin mga boss dito sa circle, no? Para ma-compute yung area niyan, meron tayong area. Pwede rin natin i-type mga boss, no? Area. Ayan, no? And then enter. Kung napansin nyo mga boss dito sa may baba, sa command line, meron siyang object option, no? O click lang natin yung object option, click. Tapos select object daw, select lang natin ito, yung circle, no? Mapansin nyo mga boss, yung area, ayan o, nakasulat o, 6.75 square meter, no? Tapos yung circumference niya, basahin nyo, makikita naman natin, 9.21 meter. So ibig sabihin yung haba nito mga boss, ng circumference ng circle na ito is 9.21 meters, no? Ayan yung area ng circle mga boss at saka ng rectangle, no? Pero halimbawa mga boss dito, no? Yung irregular shape na ito, no? So dito sa irregular shape na ito mga boss, pwede rin man nating computein o i-type, no? Area. And then enter. So click natin itong mga corner, 1, 2, 3, 4, 5. And then enter. So yung area niya mga boss, mababasa nyo, ayan, no? 78.33 square meter, no? Yung perimeter niya is 34.02 meters naman. So ibig sabihin itong limang side na ito is 34.02 meters, no? Tapos kinompute din niya yung area nito, na. Ngayon halimbawa mga boss, yung area natin merong mga arc. Halimbawa ganito, no? Nag-line tayo. Hindi naman natin maiiwasan yung area minsan may arc, no? Ganito siya. May pa-arc siyang ganito. Tapos meron din siyang arc na ganito. Ito mga boss, mahihirapan tayo kung mag-click lang tayo ng point, no? Halimbawa, compute natin yung area nito, no? So mahihirapan tayo kasi kapag nag-pick tayo ng point mga boss, etong mga arc na ito hindi natin basta-basta mapipick yan, no? Halimbawa, area. Tapos click tayo rito, click tayo rito, click tayo rito, dito, dito, dito. Pagdating dito sa may arc na ito mga boss, ayan na, oh. So merong portion mga boss na naiiwan, no? Dun sa may arc na yan, ayan, oh. So naiiwan yung mga portion na iba yan, ah. Hindi nakukuha, no? So ang gagawin natin dyan mga boss, na-discuss naman natin before, no, yung pag-hatch, na. So i-hatch nyo muna para hindi tayo mahirapan. Kunin nyo ito solid, yung materials, yung solid, click. Ito yung pang-hatch nyo, yung solid, and then enter. Once na na-hatch na, na-discuss ko naman yung hatch natin, command na yan mga boss before, no? Panoorin nyo na lang, no? In-hatch natin. Pagkatapos i-type natin yung area, enter. Tapos click natin yung object mga boss, na. So, click natin yung object, then select natin yung hatch. Pansinin nyo mga boss, ayan, yung area, nakasulat na 89.09 square meter, no? At yung perimeter naman niya ay 37.38 meters naman. So ayan yung technique mga boss pag nakakita na kayo ng mga arc, no? Dun sa kukunan natin ng area, no?
Ngayon mga boss, halimbawa, volume naman ang kukomputin natin, no? Ito. Siyempre, meron ng height yan. Kailangan volume yan. Pati itong cuboid na ito, volume na rin yan, no? Meron tayong dito sa may measure, pansinin nyo, merong volume dito mga boss. Oh. Ayan yung command na volume. And then, click nyo yung volume. Gamitin nyo yung object option. Tapos, select nyo yung cylinder. Then, enter. Pansinin nyo mga boss, ito. Meron na siyang volume, 9.13 cubic meter. Na? So, ganun lang kadali mga boss yung pag-compute ng volume. No? O halimbawa naman ito, yung cuboid na ito, na. So, click natin itong measure. Sa baba nito, merong volume. Ito, no. Gamitin natin yung object options. Click. O, tapos select object daw. O, select na natin ito. Click lang natin. Pansinin nyo mga boss, ito na yung volume, oh. So, ang volume ay 34.25 cubic meter. Ayan, na. Iba't ibang view o multiple view ng AutoCAD, i-type lang natin yung VP or viewports. Ito, pindutin lang natin yung viewports na ito. Tapos kunin natin halimbawa itong 2 horizontal, 2 vertical. Subukan natin ito. Subukan muna natin yung dalawang vertical. Then okay. Then ito, dalawa yung view natin, no? So, i-click lang natin yung gusto nating active na view. Ayan, no? So, maganda ito kung gusto nating makita yung maraming view or maraming view ng ating plano, no? So, dito sa kabila, click natin para maging active. O halimbawa, dito sa kwartong ito, tapos dito naman sa kabila, click ko siya. Sa iba naman. So, ito yun, no? Ngayon, since nakikita natin na itong view na ito magkaiba, pwede rin naman tayong mag-copy pa rito, mag-move at kung ano-ano pa, no? Halimbawa, gagawa ko ng circle dito, tapos itong circle na ito gusto kong i-move dito sa kabila, pwede rin naman yun, no? Move, tapos click lang, ito yun, no? Yung circle, no? Nagagawa pa rin naman natin yung normal commands na ginagawa natin, kahit na sabihin natin multiple view ito, no? So halimbawa, gawa ko ng circle, i-copy ko siya, copy, click, tapos pindutin ko lang yung paglalagyan kong view. So, click lang, ito yon, no? Pwede pa rin nating i-zoom, pwede rin nating i-pan, no? So, maganda itong view ito. Ngayon, kung gusto nating gawing isa lang yung view, kunin natin yung viewports, tapos single ang pindutin natin. Then, okay. So, magiging single uli, no? Yung view natin, no? Ngayon, kung gusto nating tingnan yung ibang view, VP uli, tapos pindutin natin yung viewports. Meron dito halimbawa itong 3 right, 3 left. Pag kinlik nyo naman, nakikita nito na nabi-preview siya. Kaya kung ano nakikita natin doon, so ito yon. So tatlo yung view, no? So mas malaki itong view sa right, no? Dito naman sa left, meron siyang dalawang view na maliliit. Ito yon, no? So punta ako sa kabila. So ito. So tatlo yung view natin, no? So dalawa dito sa left at saka isa dito sa right, no? 3. Tapos sa VP uli, tapos sa viewports uli. So kung gusto nating apat yung view natin, no? So ito equal, no? 4 equal siya, then okay. So apat yung view natin. So pwede nating tingnan yung mga part ng plano natin na iba-ibang view, no? So ayan yung kagandahan ng viewports. So and at the same time, kahit na iba't ibang view, pwede rin naman nating i-perform yung mga command, no? Halimbawa, i-copy ko itong chair na ito, click, ayun, no? Ilipat ko dun sa iba't ibang view, pwede rin naman, ayan, no? Kaya maganda ito, no? Lalo na kung malalaki yung plano na ginagawa natin, no? Kung gusto nating ibalik sa dati, VP uli, tapos sa viewport, so kunin natin yung single, balik siya sa single view. Okay, punta tayo sa susunod na commands naman. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Maraming salamat po.
Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss no dito sa AutoCAD, yung pag-off ng view cube, navigation bar at saka itong UCS icon no. Kung gusto nating i-off ito para hindi sagabal mga boss, pwede naman no. Pupunta lang tayo dito sa views, pindutin lang natin ito. Pagkatapos once na napindot natin ito yung mga yon no. So yung default ng AutoCAD naka-on yung mga yan no. Halimbawa itong view cube, ito no. So kasi sa 3D karaniwang ginagamit itong view cube na ito. Pag kinlik natin, ayun nawala siya no. Maski na itong navigation bar kasi alam naman natin karaniwan yung command na pan no. Tapos yung zoom at kung ano-ano pa na nandito no. So pwede nating i-off yung mga yan no. Pindutin lang natin itong mga yan no. Ngayon itong UCS icon importante ito. Dapat naka-on lagi yan. Pero kung accidentally nawala yan, ito yung UCS icon, pwede naman nating i-click ito. Ayan na. O kaya i-type natin yung UCS icon tapos meron tayong option na on and off doon. No? So ngayon pwede rin naman nating i-pick ito. Ayun. So nawala siya. Kung gusto nating ibalik, click lang. At kung gusto nating ibalik yung view cube, click. Ito yon, yung navigation bar. Ito naman yan. No? Kaya kung gusto nating i-on and off, nandito lang yan sa view. No? Pero mas maganda i-off natin itong dalawang ito. Pindutin lang uli. Ayun. At titira natin itong UCS icon. Kung nagustuhan nyo itong video natin mga boss, no, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala no, yung subscribe no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.